At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si Spoiler Chapter 1106. At so ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Saturn at pati na rin kay Kizaru dahil etong dalawa ay nagpaiwan sila dyan sa may Egghead Island dahil ang pinaplano nila ay ubusin lahat ng nandiyan matitira sa may Egghead Island. But then, nung magsisimula na nga etong si Kizaru sa pinaplano nila ay biglang dumating na nga dyan, labas na ngayon etong si Luffy at bigla nang sinuntok ngayon dyan etong si Kizaru at dahil nga dyan ay lipad nga raw tilapon ng malayo etong si Kizaru ngayon. At so eto na nga, nabuhay na ulit. Etong si Luffy naka-recover na siya at balik na nga sa action. Etong si Luffy ngayon dyan. Pero yun nga lang, hindi pa rin nare-reveal dito kung sino etong tumulong kay Luffy yung sa nagpakain sa kanya. But anyway, sa eto nga, sinuntok na ngayon ni Luffy etong si Kizaru. Pero sa kabilang banda ay dito naman sa side ni Bonnie ay napag-alaman niya na nga yung patungkol dito kay Luffy at pati na rin yung sa ability nito ni Luffy. So sinabi dito, nakita na ni Bonnie o nalaman niya na nga yung katotohanan patungkol kay Luffy at nakita na ngayon kay Luffy etong si Nika ngayon. So kasi nga 'di ba, somehow etong si Bonnie ay may alam siya patungkol kay Nika kasi nga naikukwento sa kanya ni Kumay etong si Nika dati. So ngayon nakikita na ni Bonnie etong si Nika diyan kay Luffy ngayon. But then ay pagkatapos nito ay dito naman sa mga pasifista ay sinasabi nga na yung may final authority na o yung may highest authority na sa mga to ay napunta na dito kay Bonnie. At dahil naman yan sa kagagawan nito ni Dr. Vegapunk. So may ginawa etong si Dr. Vegapunk dyan sa chips ng mga pasifista. At kaya ngayon etong si Bonnie na yung nasa may pinakamataas na may authority dyan. So sinet ni Dr. Vegapunk, ibig sabihin etong si Bonnie na siya na yung boss sa lahat ng mga pasifistas na yan. Pero dahil nga dyan ay etong si Saturn inatake ngayon etong si Dr. Vegapunk. So kagulo-gulo na sila ngayon dito. So kanina si Luffy binanatan niya, sinuntok na si Kizaru. Tapos ngayon naman etong si Saturn inatake bigla etong si Dr. Vegapunk. Pero ayun ay hindi pa nababanggit dito kung ano na yung naging status o lagay ni Dr. Vegapunk pagkatapos nga siyang atakihin nito ni Saturn. Pero sa dulo ng chapter na to ay nireveal na nga rin, pinakita na kung sino naman yung umatake dun nga sa barko ng mga Marines dun sa nakalipas sa chapter. At eto nga ay sila Dory at saka etong sila Brogy. So matindi, biglang lumabas sa eksena etong dalawa na to. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler na to. Pero balikan nga muna natin itong biglang pagdating dyan o pag-appear na ito nila Dory sa kanila Brogy. So sa nakalipas sa chapter, sinabi nga na etong sila Dory papunta na dun sa may Egghead Island. Sa pag-usapan lang muna natin ng konti itong mga to. So nung sa nakalipas sa chapter ay di ba nga sinasabi nung isa sa mga Marines na kontakin si Kizaru kasi nga papunta raw itong sila Dory, sila Brogy dun sa may Egghead Island. So ito medyo nakakagulat kasi nga parang unexpected yung pagdating ng mga to. At isa pa nga dito kasi alam naman natin na etong dalawang higante ay kasama nga ngayon yan neto ni Shanks. So di ba nga dun sa nakalipas na mga chapter etong si Shanks tinalo niya na si Kid o yung grupo ni Kid. Tapos niyaya niya, sinama niya etong dalawa na to. So ngayon marami na mga comments yung nag-a-arise nga na sinasabi na ibig sabihin ba niyan etong si Shanks papunta na dun sa may Egghead Island. So nung sa nakaraan kung matatandaan ninyo ay di ba nga may mga ibang comments na sinasabi na pupunta etong si Shanks doon sa may Egghead Island kasi nga para tulungan etong si Luffy. Pero yun sinasabi nga rin natin doon na parang malabo mangyari yan kasi nga parang di pa ito yung tamang oras para nga pumunta o magkita etong si Shanks at saka etong si Luffy. Pero dahil nga sa biglang lumabas dyan etong sila Brogy, etong sila Dory, kaya tumataas ngayon nga yung possibility na baka nga etong si Shanks yung papunta doon sa may
may Egghead Island. So baka pa lang naman yan guys, kasi nga may mga possibilities pa rin na pwede mangyari dyan. Parang for example, baka pwede namang inutusan ni Shanks etong dalawa, si Dory at saka si Brogy, na pumunta dun sa may Egghead Island. So kumbaga, pwedeng in-split natin ni Shanks yung grupo niya. Yung isang grupo papunta dun sa may Egghead Island, tapos yung iba namang grupo niya ay magtutuloy dun nga sa pagkuha na o sa pag-gather ng mga poneglyph ganyan. Kasi nga diba, etong si Shanks sinabi niya rin na magsisimula na nga silang kumilos para kunin o i-gather na yung mga red poneglyph. So kaya not necessarily naman na porket lumabas na etong sila Dory, etong sila Brogy, ay nandiyan na rin, kasama na rin etong sila Shanks. So ano lang naman yan, baka pa lang naman yan guys. So syempre, mataas-taas pa rin yung possibility niya na kasama nga nila etong si Shanks. Pero yun lang, parang ako ay parang ayoko pa muna umasa kasi mahirap umasa baka mabitin lang tayo dyan, sabay biglang wala pala etong si Shanks nga, at ayun nga, baka hinati niya lang yung grupo niya. Pero yun nga guys, ay kayo ba, ano yun sa tingin niyo dito? Kasama ba nila Dory, nila Brogy, etong sila Shanks, yung grupo mismo ni Shanks papunta dyan sa may Egghead Island, o baka in-split nga lang ni Shanks etong grupo niya? Pero maliban pa dyan, ay balikan nga rin natin muna saglit ito nangyari kay Dr. Vegapunk kanina. So sinabi nga na etong si Dr. Vegapunk, inatake siya ni Saturn dahil nga sa ginawa niya dyan sa mga pasifista. So nagalit na etong si Saturn. Pero dahil dito, kaya sinasabi ngayon na nako, baka etong si Dr. Vegapunk, baka mamatay pa siya dyan sa may Egghead Island. Kasi nga kung tatamaan ng pag-atake etong si Dr. Vegapunk, ay baka hindi niya kayanin kasi hindi naman pang combat etong si Dr. Vegapunk, tapos ang tanda niya pa. And plus, si Saturn pa yung umatake sa kanya. So kaya mataas-taas nga raw yung possibility niyan na baka etong si Dr. Vegapunk hindi na magtagal mamatay na, kasi nga baka hindi niya kayanin etong atake ni Saturn. So may punto naman kasi nga tanda na ito ni Dr. Vegapunk So parang konting sundot na lang dyan ni Saturn, pwedeng mamatay na nga yan. So kaya ngayon, marami na nag-aalala kung paano na yung mangyayari kay Kuma. So kasi nga diba, ay medyo umaasa nga tayo o medyo natutuwa nga tayo kasi nga etong si Kuma ay nakita natin na itrakas na nila So ang ine-expect nga natin dyan, etong si Dr. Vegapunk, mababalik niya sa dati, maayos niya etong si Kuma. Tapos kumbaga parang magkakaroon lang ng happy ending dyan o magkasama lang ulit ng masaya etong si Kuma at saka nga etong si Bonnie. Pero dahil nga sa biglang atake ni Saturn dito kay Dr. Vegapunk, so parang lahat ng yun ay maguguho na nga kung etong si Dr. Vegapunk ay mamamatay nga dyan. So grabe, dahil pa talagang pwede mangyari dito sa Egghead Island. Di pa yan tapos, pa-climax pa lang tayo. Pero yun nga guys, sa tingin nyo ba itong si Dr. Vegapunk, mamamatay nga ba siya dyan sa may Egghead Island? So ang dami na mga nag-a-arise nga na comments dyan ng One Piece community natin, pati sila gulo-gulo na nga rin dyan. So ayan ang tanong, itong si Shanks ba ay kasama nga nila Dory, nila Brogy, at ito bang si Dr. Vegapunk ay mamamatay na nga ba siya dito sa may Egghead Island? But then after nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong spoiler natin. So medyo maiksi lang itong inalik sa atin na spoiler o info patungkol dito kay chapter 1106. Pero pag lumabas na yung mga bagong updates o full summary nito, ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat, at kita-kits tayo ulit.